lahat at naniniwala po ako na ang araw na ito ay napaka-espesyal at naniniwala din po ako na marami sa atin ang pagod, maraming iniisip, maraming inaalala, maraming mga kaabalahan. Subalit ngayong oras na ito nagtitiwala din po ako na kasama natin ang Panginoon. Alam po ninyo nung nakaraang araw nanonood ako ng El Shaddai, isa sa mga lumang preachings ni Brother Mike Velarde. At kung meron po sa inyong taga El Shaddai o nag-El Shaddai noon, ang tawag po ng kapatiran sa isa't isa ay prayer partner. Partner. Diba? Alam mo, ang powerful pala po nun, I actually realized nung binanggit ng isang moderator nila nung isang araw na kung saan mayroong 2 o higit pa na nagtitipon para sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. At sabi ng moderator, and we are prayer partners. Imagine the power, my dear brothers and sisters. Kapag tayo po ay pinagsama-sama natin ang ating mga panalangin at tayo po ay dumulog sa Panginoon at tinitiyak po sa atin ng pangako ng Panginoon na ito ay kanyang dinidinig at kanyang tinutugon at patuloy na tinutugon. Amen? Kaya po ngayong oras na ito, tayo po ay aakto bilang mga prayer partners at pagsasamahin po natin ang puwersa ng ating pananampalataya nang sa ganun, dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin at tayo po ay bigyan ng kanyang masaganang pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa mga oras po na ito, marami sa amin ng pagod. Marami sa amin ng maraming iniisip. Meron po sa amin na pagod nang gumawa ng mabuti. Dahil sa kabila ng lahat ng efforts, sa kabila ng lahat ng sakripisyo, hindi pa rin po nagiging mabuti ang balik ng ibang tao sa lahat ng kabutiang ipinapamalas namin. Panginoon, ngayong araw na ito, turuan niyo po kami na magkaroon ng mababang kalooban, na patuloy na sumunod, patuloy na gumawa ng mabuti. Sa kabila ng lahat, patuloy na irespeto ang aming kapwa. Patuloy na magpatawad kahit mahirap, kahit masakit. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, lahat ng nagiging mabuting gawa ng aming mga kamay, lahat ng mabubuting salitang nanggagaling sa aming mga bibig, ikaw po ang magpala, Panginoon. At ito'y taos puso naming alay sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang pamagat po ng pagninilay natin ngayon, ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. At ito po ay hahanguin natin sa ating scripture foundation na Galatians chapter 6 verse 9. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Mga kapatid, nauunawaan ko po na sa panahon ngayon, ang hirap maging mabuti. Kasi minsan kahit anong bukas ng kamay mo sa pagtulong sa iba, inaabuso ka pa rin. Kasi kahit na mabuti ang ipakita mo sa ibang tao, gagawan ka pa rin ng hindi mabuti. Kasi kahit na ilang beses ka nang nagbigay, parang kulang pa din. Kasi kahit na ilang beses ka nang nagpatawad, sila namang umuulit na naman ng paggawa ng hindi mabuti sa iyo. Ay kapatid, ang hirap. Do you agree with me? In all honesty, I need you to answer that in your heart. It's so hard. So hard. Kahit na po ako, guilty ako dito eh. Wala kang ibang ginawa kundi mag-invest ng kabutihan sa iyong kapwa. Tapos ang ibabalik sa iyo, yung hindi mabuti, ay nakakapagod mo yan. Okay sana kung pagod lang ng katawan eh. Pero yung pagod ng isip, yung pagod ng puso, hindi madali. Pero ang sinasabi sa atin ng scripture, huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo, kundi tayo susuko.
Alam niyo mga kapatid, naisip ko, kung yung mga tsismosa nga, hindi tumitigil sa paggawa ng mali, bakit ka titigil sa paggawa ng mabuti? Kung yung mga bashers nga, yung mga naninira ng ibang tao, hindi tumitigil sa paggawa ng mali, bakit ka titigil sa iyong pananampalataya? Kung yung mga magnanakaw nga, hindi tumitigil sa pagnanakaw, sa paggawa ng mali, sa pag-aabuso sa gobyerno, bakit ka titigil sa paggawa ng mabuti? Kung yung mga masama, hindi tumitigil sa paggawa ng masama, bakit tayo titigil sa paggawa ng mabuti? Hindi po porket hindi natin nakikita ngayon ang balik ng kabutihang itinanim natin, ito ay nawawalan na po ng saysay. Yan po ay malaking kasinungalingan. Sapagkat bawat mabuting tanim, bawat mabuting gawa sa takdang panahon, kapag gagamitin mo na, nakaabang ang magiging bunga ng mga ito. At ito ay iyong matatamasa ng buong pananagana at hindi ka na magkukulang kailanman. Sapagkat ang bawat mabuting na itatanim, nagtitiwala ho ako, yan ay pinagpapala ng ating Panginoon. Yan ay pinagpapala ng Diyos. Amen? Tayo po'y magpatuloy sa puntong ito. Bilang panimula, sa mundong puno ng pamumuna, pandaraya, at pagkamakasarili, madaling itanong na, bakit pa ako magpapatuloy sa paggawa ng mabuti? Diba? Nakikita natin yung mga taong nagpapakalat ng negativity, nananakit ng kapwa, at inuuna lamang yung sariling kapakanan ng walang pagsisisi. Ngunit hinihikayat tayo ng salita ng Diyos na huwag mapagod sa paggawa ng tama. Ang mga ginagawa ng iba ay hindi dapat maging batayan ng ating pagkatao. Sa halip, ang ating buhay ay dapat maging salamin ng kabutihan ng Diyos. At bilang mananampalataya, tinatawag tayo ng Panginoon na manatiling mabuti kahit hindi mabuti ang mundo sa ating paligid. Alam ko ito'y hindi madali. Masakit pang pakinggan minsan, pero sa tulong ng Banal na Espiritu, atin po itong maisasagawa. Amen? Amen. Mahirap, pero hindi ito biglaan. Huwag kang mag-alala. We are not expected to be perfect in an instant like that. Hanggat ang ating kalooban at ang ating puso ay may pagnanais na sumunod kahit na may katigasan ng ating ulo, naniniwala akong na-appreciate ito ng Panginoon. Na sinasabi ng Diyos na nakaka-proud naman tong anak ko. Kahit mahirap, talagang sinusubukan niya, ginagawa niya ng paraan. No? Ang unang punto, kung hindi tumitigil ang kasamaan, hindi rin dapat tumigil ang kabutihan. Amen? Yan ang sinasabi natin kanina eh. Alam niyo, palagi may mga taong mamumuna. Lagi may mga mananakit, manlilin lang, kukuha ng hindi sa kanila. Pero bilang mga tagasunod ng Panginoon, tinawag tayo sa mas mataas na pamantayan. Again, kung yung mga chismosa nga hindi tumitigil sa paggawa ng mali, bakit ka titigil sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Diba? Kung yung mga masasama nga hindi tumitigil sa paggawa ng masama, bakit ka titigil sa paggawa ng mabuti? Higit lalo kung nalalaman mo na ang bunga nito ay hindi lang pansamantala, kundi panghabang buhay at tumatagos pa, no? Sa buhay na ito na tinatamasa natin ngayon. Ito'y pagtatanim at paghahanda ng malaking meeting natin sa pinakamahalaga sa buhay natin, ang Panginoon. Yeah? Hindi natin nilalabanan ng kadiliman sa pamamagitan ng pagiging madilim din. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi yun ang paraan ng isang mananampalataya. Sa halip, lalo tayong nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. At hindi dahil perpekto tayo, kundi pinipili natin na mag-surrender sa Panginoon. Kapag pakiramdam natin, malapit na tayong gumawa ng pagganti o hindi mabuti sa ating kapwa. Doon tayo nagliliwanag. In Romans chapter 12 verse 21, huwag kang padadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama.
Kapag nagpatuloy ang iba sa paggawa ng mali, gawin natin itong inspirasyon para lalo pang magpatuloy sa paggawa ng tama. Di ba? Kung meron ka mang gagawin na mag-e-exert ka ng effort, mapapagod ka, magsasayang ka ng oras, bakit hindi mo pa ito ilaan sa isang bagay na alam mo na ang balik ay higit pa sa sapat? Di ba? Wala namang nasasayang sa Panginoon. Do you believe that? Na yung attend mo dito ng araw-araw, yung pagsisilbi mo sa munting community na ito ay hindi nasasayang? Hindi yan. Darating po ang araw na kapag dumating tayo sa oras ng pangangailangan, ang lahat ng tanim natin, yan ang unti-unti nating inaani. At yan ang ginagamit ng Panginoon na daluyan ng kanyang masaganang pagpapala. Nang sa ganon, ang kanyang kapangyarihan ay may pagdaluyan sa ating buhay. Pangalawang punto, nakikita ng Diyos ang bawat gawa ng kabutihan. Maraming mabubuting gawa ang hindi napapansin ng tao. Pansin niyo po yan, nakakalungkot, no? Kung kailan ka gumagawa ng mabuti, parang hindi naman nila nakikita. Minsan nga, hindi pa pinapaniwalaan na gumawa ka ng mabuti, di ba? Kasi yan ang kinagusto natin eh. Yung anak mo, pag nagwalis, naglinis, nagugas ng pinggan, anong sasabihin mo? Aba, anong nakain mo? Magpapapiesta na ba ako? Sa Kapampangan nga, mas malupit kami. Pag may nakita kaming gumagawa ng mabuti, sasabihin namin, magpapamisa kami. Ganun kami ka-OA. Ano, alam nila si Sister Eloisa, pamisa. O kaya magpapapiesta. Ganun kami. Malupit kami mga Kapampangan. Mayayabang kami. No? Minsan kapag ang tao gumagawa ng tama, ayaw nating paniwalaan. Pero pag gumawa ng masama, ang bilis nating maniwala. Ganun ang mundo, di ba? Kapag mabuti, hindi masyadong pinapansin yan. Pero pag chismis, ang bilis. Naniniwala tayo agad. Di ba? Minsan hindi na-appreciate yung ating mga sakripisyo. Hindi nasusuklian yung mga kabaitan natin. Ngunit walang anumang nakalilihim sa paningin ng Diyos. Wala. Lahat ng yan sa takdang panahon, sa tamang panahon, sa oras ng ating pangangailangan, dumarating ang tulong ng Panginoon. Sapagkat tila baga pumipitas siya doon sa mga bunga ng mga nagawa nating kabutihan sa ating kapwa. My dear brothers and sisters, it's not easy to be kind. It's not. Ako man, struggle ko ito eh. But it's possible through the help of the Holy Spirit. Remember last week, ang strategy natin, stop, look, and listen. Kapag gustong-gusto mo nang magsalita ng pabalik doon sa mga taong gumawa ng hindi mabuti sa'yo, stop, pray, look for God in the situation, and listen to the voice of the Lord in your heart. Always ask yourself this, what would Jesus do? WWJD. Anong gagawin ng Panginoon kung siya yun? Yeah. Panginoon yun eh. Malamang gagawa yun ng talaga namang extravagant. Kasi kaya niya. Kasi perfect siya. Kapatid, kaya din natin sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi man mabilis, pero paunti-unti. Paunti-unti. Ano po? Nakikita niya ang bawat gawa ng pagmamahal. Nakikita ng Panginoon yan. Yung bawat gawa ng pagmamahal. Kahit hindi na-appreciate ng mga taong ginagawaran natin ito. Nakikita niya yung bawat gawa ng kawang gawa. Nakikita niya yung bawat malasakit. In Matthew chapter 6 verse 4, at ang inyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. What a beautiful promise. Sometimes, broken-hearted tayo kasi yung mga taong ginawa natin ng mabuti, nakakaya pa tayong gawa ng hindi mainam. Pero kapag tayo po ay nag-stop, look, and listen, at pinakinggan natin ang tunay na kahulugan ng pangyayari, mauunawaan natin na lahat ng tanim natin, lahat ng bunga nito, hindi manggagaling dun sa mga pinagbigyan natin, pinag-alayan natin, kundi manggagaling sa Diyos.
At karamihan, gumagamit pa nga siya ng ibang tao para maramdaman natin ito. Amen? Do you have those people na hindi mo man lang kamag-anak pero tinuring kang pamilya? Minahal ka ng higit pa sa kapamilya. And I remember a lot of people like that in my life. And I'm very grateful. I am beyond grateful for those people who made me experience the visible presence of the invisible God. Mga kapatid, God has His own way of sending the fruit of our labors. May sariling kaparaanan ng Panginoon sa pagpapadala ng bunga ng pinaghirapan nating mabuti. Hindi man ito galing sa mga taong inaasahan natin, patuloy siyang magpapadala ng mga taong pagdadaluyan ng kanyang masaganang pagpapala. Kaya kahit walang ibang nakakakita o kumikilala sa iyong kabutihan, ay nakikita ito ng Diyos at hindi niya tayo nakakalimutan, hindi niya ito nalilimutan. You will never outrun the generosity of God. Hindi kayang tapatan ng kahit nanino man ang generosity ng Panginoon. Sapagkat pag siya ang nagbigay at nag-organisa, tiyak yun, sabi nga ni Brother Mike Velarde. Idol ko ho yun eh. Yung isa sa mga idol kong preacher. Ilan lang idol ko? 2? 3? Sige, 3 na. At isa doon ay si Brother Mike Velarde, no? Kasi yung kanyang anointing, yung kanyang simplicity, yung kanyang gift, yung kasimplisihan ng kanyang pananalita ay nagdadala ng biyaya sapagkat ito'y galing sa puso. No? Kaya mahalaga mga kapatid na huwag nating hahayaan na yung trato sa atin ng ibang tao ang magdikta kung patuloy ba tayong gagawa ng mabuti o hindi. Hayaan natin ang Panginoon ang magdikta sa atin kung tayo ba'y patuloy na gagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Pangatlong punto, ang paggawa ng mabuti ay nagdadala ng pagpapala ng Diyos. It brings us blessings. Ang kabutihan ay hindi nasasayang. Itinuturo ng salita ng Diyos na aanihin natin ang ating itinanim. Kapag patuloy tayong nagtatanim ng kabaitan, awa, pag-ibig, magdadala ang Diyos ng masaganang ani sa tamang panahon. Amen? And you know what? I'm excited to hear your sharing. Because ako po ay naniniwala na lahat ng ating mga pinaghirapan ay nakapondo sa puso ng Panginoon. No? At tayo po ay kanyang binibiyayaan ng kanyang masaganang pagpapala nang sa ganun tayo po ay makaranas ng kanyang kabutihang loob. Ayan. Nawala po ang aking PowerPoint pero hindi tayo magpapapigil sa oras na ito sa paggawa ng mabuti. Ayan. So, kukunin ko lamang po ang aking notes. Ayan. So, tayo po ay nasa pangatlong punto. Ano po? Tama po? Naririnig pa po ako ng maayos? Po. Amen. So, sinasabi po sa atin ng Kawikaan 11 verse 25, maaring hindi agad dumating ang pagpapala. Ngunit tapat ang Diyos na gagantimpalaan ang mananatiling matatag sa paggawa ng mabuti. Pang-apat na punto, ang ating kabutihan ay sumasalamin kay Kristo sa iba. Ang pagiging mabait sa hindi natin kakilala, sa mga hindi natin kamag-anak, hindi natin kaibigan, kaano-ano, ang magpatawad sa mga nakakasakit sa atin, ang maging matulungin sa mga nangangailangan, ay makapangyarihang patutuo ng pag-ibig ng Diyos. Malalaman mo na ang isang tao ay nakaranas ng kabutihang loob ng Diyos kapag siya ay natututong magbigay, maging mabuti, maging sa mga taong alam niya na walang ibabalik sa kanya pabalik or walang ibibigay sa kanya pabalik. Yun ang indikasyon na hindi ka plastikan yung kabutihan mo. Yung kaya mong maging mabuti kahit pa doon sa mga taong alam mong walang kaparaanang may maibalik sa'yo. Sapagkat nalalaman mong ito ay ginagawa mo para sa Panginoon.
no? Lumiliwanag, sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, lumiliwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ng inyong amang nasa langit. See? Yung mga kabutihang ginagawa natin, they bring glory to the Lord. And people actually realize, they start to realize na buhay ang Diyos sa pamamagitan ng taong ito. Maaaring yung kabaitan natin ang mismong kasangkapang gamitin ng Diyos upang hipuin ang puso ng isang tao at ilapit tayo sa Kanya. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay maaaring maging simula ng pagbabago ng buhay ng iba. Mga kapatid, maaaring hindi tumigil ang mga taong namumuna. Pasensya na ho, kailangan kong sabihin yun na. Kasi alam nyo, have you heard the saying, we cannot please everybody? Totoo yun. At kahit ilang beses nating basahin ang Biblia, kahit gaano na tayong katagal sa community, mayroon pa rin taong mamumuna sa atin. May mga kontrabulati pa rin sa buhay natin. Hindi nawawala yung mga kontrabida. Maaari hindi tumigil ang mga magnanakaw sa pagnanakaw. Maaari magpatuloy sa kanilang masamang gawain ng mga taong pinipili ang kasamaan. Ngunit bilang mga anak ng Panginoon, mga anak ng Diyos, hindi natin dapat hayaang pigilan tayo ng kanilang mga ginagawa sa pagpapatuloy ng paggawa ng mabuti. Ang kabaitan, pagbubukas palad at pagpapatawad at pagmamahal ay hindi kailanman nasasayang sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat ng ito. Lahat. Maaring gantimpalaan ng mundo ang pagkamakasarili sa maikling panahon. Ngunit ipinapangako ng Diyos ang masaganang ani para sa mga tapat na nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Kaya kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Magpatuloy ka magmahal, tumulong, magpatuloy na maging mabuti sapagkat nakikita ng Diyos, alam ng Diyos, at ginagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa. Sa mga oras po na ito, my dear brothers and sisters, I would like to invite you to once again manalangin tayo na bigyan tayo ng Panginoon ng isang bukas palad. Nabuksan niya ang ating mga puso at kaisipan sa pangangailangan ng ibang tao. At magkaroon tayo ng lakas gawan ng mabuti yung mga taong hindi naging mabuti ang sukli sa atin. Ipanalangin po natin sa mga oras na ito na bigyan tayo ng Panginoon ng isang pusong nagtitiwala sa kabutihan sa kabila ng lahat ng kasamaan na nakikita natin ngayon sa mundong ginagalawan natin. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, nawa ng hinihintay mula sa iyo na mag-ibag ang di inaalintanan. Mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay
Tulungan mo akong maging bukas. Tayo po ay mga manalangin, mga mahal kong kapatid, na patuloy tayo nawang bigyan ng Panginoon ng isang bukas palad. Samahan ho ninyo ako na lumapit sa Diyos sa mga oras na ito. Katulad ng introduction ko, prayer partners tayo. Dalhin natin ngayon sa Panginoon ang lahat nagpapagabag sa atin. Panginoon, dinggin mo po ang panalangin namin. Panginoon, kapag po pagod na kami sa paggawa ng mabuti, ipaalala mo po sa amin na nakikita mo ang bawat gawa ng kabaitan at bawat sakripisyong ginagawa dahil sa pag-ibig. Tulungan mo po kami na huwag magpadala sa mga maling ginagawa ng iba, kundi magpatuloy na ipakita ang iyong kabutihan. Palakasin mo po ang aming puso para magmahal, magpatawad, magbigay ng walang kapalit, maglingkod nang may pagtitiwalang ikaw ay tapat, nagmarinate at nagpapala sa mga nagtitiwala sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na mabuti. At iniimbitahan po tayo ng mabuting balita. Mahirap gumawa ng mabuti, pero posible sa tulong ng Panginoon at ng Banal na Espiritu. May the Lord bless you and keep you, and may the Holy Spirit continue to inspire you, and may the Lord hear our prayers. Amen. Dinggin nawa ng Panginoon yung mga prayer request natin sa oras na ito, sapagkat magkakasama tayo tumutulog. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, and through the intercession of our beautiful Mother Mary. Amen. Our Lady of Perpetual Help, pray for us. San Nicolas de Tolentino, San Vicente de Paul, San Lorenzo Ruiz, San Antonio de Padua, pray for us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And God bless you. Amen. Salamat po, Sister Angelica. Meron pa po bang time? Kahit mga tatlong mga mag-share o magtatanong? Opo, at 2.5 po. Sige po. Mauna na ako. Angelica. Di ba po, ang topic natin yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Paano Paano po yung gumawa gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo? tumulong Tumulong kayo kayo pala, pala. niloko ka. Paano Paano yung po yung ganun? ganun? Iba po, Iba po napakasakit. napakasakit. Alam mo ninyo, isa po yan sa mga tanong ko din. And then one day, I actually realized na ganun din ang naramdaman ng Panginoong Jesus. Ang ganda ng ginawa niya, mabuti lahat, pero pinarusahan pa rin at pinatay siya. I wonder kung paano niya hinandle ang lahat ng yun. Pero isang bagay ang tumimo po sa akin sa kanyang pinagdaanan, na hindi niya hinayaan na maging hadlang iyon para magtiwala siya muli sa isang katauhan. Imagine ninyo, kahit na namatay siya at sa kanyang muling pagkabuhay, tayo pa rin ang kanyang iniisip. At nagtitiwala po ako na mayroong magandang mangyayari sa kabila ng lahat. Kaya hindi po tayo, kaya hiniimbitahan po tayo ng mabuting balita na huwag manghinuha at huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Masakit, pero ang Panginoon po ang tumutulong sa atin na malampasan ang sakit na dulot ng pagsasawalang bahala at panluloko ng ibang tao sa atin. At darating din po ang panahon na
lahat ng sakripisyo natin ay magbubunga ng mabuti. Yan po ang ating patuloy na paniwalaan at pagtiwalaan. Maraming salamat po sa Amen. sharing Glory to ninyo. God. Napakatotoo. Taong tao talaga. Amen Po. po. Nararamdaman ko na yung pagdaloy ng biyaya ng ng Panginoon. Amen. Amen. That's what we are trying to pray for. That's what we Glory to God. we're aiming for. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sige po mga kapatid, sino pa po? Si Adriana? Ako po. Thank you po. Ako po ay natutuwa po kay Sister Angelica dahil lagi pong nakakonect po sa mga nangyayari sa buhay ko. Thank you po. Dahil ako po ay mula po nung naranasan ko po yung ganyan, lalo po nung po ko po talaga naumpisahan na kilalanin po si Lord po talaga dahil hindi ko po alam kung saan ako susuling. Ang bigat po ng pangyayari pero habang nagtatagal po, mas nakikita ko po yung talaga sinasabi ni Sister Angelica, marami pong kung sa inyo pong pamilya ay merong mananakit sa inyo, meron po talagang kapitbahay, kaibigan, o kumare na talaga pong mas higit yung mararamdaman ng pagtulong. Kaya ako po talagang tunay pong naniniwala sa kanya talaga pong si Lord ay meron pong ibibigay talaga sa atin. Sa kasalukuyan po, marami pa rin po problema, pero sa katulad ko po sa kasalukuyan na may diferensya, para pong pagbisan, para pong kayo mag-aalala, paano kaya? Siyempre po, nakasalalay kayo para kayo mabuhay ng pero nararamdaman ko naman po, hindi naman po nila ako pababayaan, kaya lang meron pong pagkakataon na talaga nakakapanghina po pag mga may naririnig gayong dadire, pero salamat po sa Diyos. Talagang kabait po niya. Ako po lagi po talagang pag ako po makakarinig na niya magbabasa sa Bible, nakakalma po ako, lalo po akong natibay. Kaya salamat po talaga kay Lord, talaga pong nararanasan ko po talaga yung pagmamahal niya, nagiging kalma po ako, lalo ko pong pinagpapatuloy kahit anong sakiting, huwag gaganirin, huwag kang gayang ganun, bakit ganyan ka, lalo ko pong nararamdaman na tulungan po yung iba kong pamilya na talaga pong ayaw na po nilang tulungan kahit sa prayer po. Nararamdaman ko po talagang si Lord po ay nagbibigay talaga ng pag-asa, nagbibigay po ng pagmamahal. Walang katapusan pong pangunawa. Ramdam na ramdam ko po yung kaya. Thank you, Sister Angelica. Relate po ako sa inyo ngayon. Thank you po. Maraming salamat po, Sister Liana, sa inyong honest na patotoo kasi mahirap talaga po. Pare-pareho tayo ng experience siya. Pero sabi ni Sister Liana, sa pamamagitan ng pakikinig sa mabuting balita, kumakalma siya. Sa pamamagitan ng panalangin, nakukuha niya yung kapayapaang walang ibang pinanggagalingan kundi ang Panginoon. And that is the aim of this activity. Nahayaan natin na ang Panginoon ang tumunaw sa lahat ng pagod, takot natin at magsimula tayo muli sa paggawa ng mabuti. Kaya maraming salamat po sa sharing ninyo, Sister Liana. Nakaka-inspire po ang pagiging totoo natin sa platform na ito. At purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating lahat. Amen. Glory to God. Isa na lamang po, patutulugin na natin si Sister Angelica. Sister Ang kulit Yoli, na po yung bangs ko. ako'y mabilis lang. Hello po, Hello Maya po. Paganingaldo, Sister Angelica, Hello ang po, Kapampangan na palagi mong na binabanggit dito, mayayabang daw ang Kapampangan. Okay po yun. It depends upon the person. Sister Angelica, na-rewind po yung buhay ko sa mundo bilang isang tao. Yung pagpunta ko po ng Italia talagang parang nightmare. Bakit po? Pinakauna po, year 1989, Germany back to Philippines, no? And then po, yung pagka-desperate ko po bilang isang tao noon, 1 year po akong hindi lumalabas. Pero hindi na yan ng ating Panginoon Diyos. Magbukbok ako, hindi ko i-survive ang buhay ko. So year 1990, March 23, year 1990,
lumipad po ako, nakarating ng Milan, Italy. Hindi pa po tapos. After po nun, ang nangyari po, yung anak ko pong panganay, how many million pesos po ang ginamit niya. 3 time deposit, 500 each. Sister Angelica, sorry po, hindi po drawing to, totoo po. Pero, Mhm. ang importante po, nakarating po si Edelweiss dito, yung anak ko pong panganay. Sabi nga po ng asawa ko, anong gusto mo? Yung anak mo, papatayin ng mga tomboy na pamangkin ng senator dito sa Pilipinas, o makakasama mo siya dyan. Sabi po ng asawa ko. So, sa pilitan po, PCI Bank pa po noon. Ang kaso po, yung 500 each pesos, tinakbo po ng agency. Imagine yun, Sister Angelica. Hindi lamang po yun. Yung rin pong anak kong bunso, pinuforce kong pong makarating. Liar pa po noon. Hindi na makarating. Kaya kung bibilangin mo po yung mga perang yun, Sister Angelica, how many in pesos? And then po, hindi pa po tapos, Sister Angelica, mabilis lang. Pagdating ko po ng Milan, Italy, wala po akong ginawa kundi tumulong. Tumulong. Kasi po yung mga tao, sa halip na magngutang ng may interest, lalo na po 5-6. Up to this moment po talaga, Sister Angelica, hindi na ako nadala. Tumutulong po ako sa tawag na paluwagan. Kaya po na-rewind yung buhay ko eh. Pero Sister Angelica, ang pera po sa isip ko ngayon, wala po palang kwenta. Ang importante yung pakikisalamuha mo sa ating Panginoon Diyos. Kung paano ka magiging best actress, best actor sa Kanya in the way you are serving with Him. Kaya ngayon po, Sister Angelica, sa edad kong ito, October 29, 75 years old, marami pong nagtatanong sa akin, bakit daw po nakakapagtrabaho pa po ako ng 2 palapag na bahay dito sa Rogoredo, Milan, Italy, and then hindi naman po yun. Nagtataka sila, paano ko po na-maintain yung kalusugan ko. Siguro, ang sagot ko lamang po, sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Kaya, Sister Angelica, itong araw na ito, blessed na blessed po ako. Salamat, maraming salamat po, Sister Angelica. God bless you po always. Salamat po sa pagmamahal mo po sa amin, Sister Angelica. We salute you po. Salamat Maraming po talaga. salamat po, Sister Eloisa, sa sharing ninyo. Ang dami. Ang daming masasakit, mahihirap tanggapin. Pero kita ho ninyo, sa tulong ng Panginoon, lahat yan ay nalalampasan. At lahat yan ay pinapalawak yung ating pangunawa. At hindi naman po tayo pinapalugi ng Panginoon. Amen? Sapagkat siya po mismo ang nagbabalik sa mga bagay na hindi na kayang ibalik ng ibang tao sa atin. And hindi lamang ito pera. Maaring ito ay dignidad. Maaring ito ay reputasyon. Maaring ito ay pagkatao, pangalan. Kapatid, walang hindi kayang ibalik ang Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya wag po tayong magpadala sa tukso ng paghihiganti. Dahil ang mga gumaganti po ay mga mangkukulam. No? Kaya wag ho nating hayaan na ang karayom at manika ang maging sandata natin sa ating kapwa, kundi kabutihan at ipanalangin sila kahit na mahirap, sapagkat lahat ng sakripisyong ito ay ikinalulugod ng Panginoon at Kanyang binibiyayaan. Amen? Maraming salamat po ulit sa inyong lahat at isang mapagpalayang linggo. Sana nakatulong po yung munti nating pagninilay para kayo po magkaroon ng kapayapaan sa inyong mga puso at kaisipan. God bless you po. Maraming salamat po, Sister Angelica. In In behalf behalf of Friends of the Bar. Thank you po at God bless. Po, Sister Angelica. Okay po, bye-bye po, Sister Angelica. Okay po mga kapatid, sa oras na ito, dadako na po tayo sa ating praise and worship